Madalas magising si Simplicio paggabi dahil ito sa ingay. Ingay ito ng isang aswang na tinatawag natin na kakak. Pati na rin ang kanilang mga kapitbahay ay nagigising sa hating gabi, lalong-lalo na sa kabilugan ng buwan. Ang kakak na ito ay isang nilalang na aswang. Ang hitsura nito ay parang manok na malaki. Manok, at ang huni nito ay tunog ng manok din. Nabubulabog ang tulog nila, pati na rin ang tulog ni Simplicio, pati na rin ang mga kapitbahay, sapagkat narinig nila ang huni ng aswang na sa malayo at huni ng tiktik, at ito ang narinig nila, at huni ng mga pagaspas ng pakpak ng aswang, at narinig nila ito lalo na sa kabilugan ng buwan. At madalas na rin ang aswang na kakak ay umiikot-ikot ito sa likod ng bahay nila at tumutunog o humuhuni ng huni ng manok. Ngayon, ang nilalang na yaon ay napakalaking manok na ang laki yaon ay parang laki ng kalabaw. Sa baryo ng Talisay, inatake ito ang mga manok, mga poultry, at din ng mga kambingan at mga alaga nilang mga bakahan at mga kalabaw. Pati na rin ang kanilang mga kuniho ay nagkawalaan dahil sa aswang na kakak. Madalas nabulabog ang kanilang baryo Talisay dahil sa gayong tunog ng aswang na ito, sapagkat ang baryo nila ay sa isang liblib na baryo ng mga kakahuyan ng puno ng mga talisayan. Lumipas ang mga gabi ay nakarinig si Simplicio ng tunog ng aswang, tiktik, at tunog ng kakak, at yaon ay papalapit sa kanilang bahay, at ang kakak na ito ay paikot-ikot doon sa likod ng kanilang bahay, at sinilip ito ni Simplicio sa kanyang butas ng bahay, at nakita niya ang isang halimaw na nilalang na yaon na ang laki ay parang kalabaw na manok na kulay itim, at ang tunog yaon ay manok na kakak, at yaon ay kakakak ang tunog niya, paikot-ikot doon sa kanilang bahay. Si Simplicio ay nagsangguni sa isang albularyo at tinatawag na babaylan upang maalaman niya kung sino ang nilalang na yaon na kakak. At ang albularyo ay nagtawas upang maalaman niya kung sino itong nilalang na ito na gumagambala sa kanilang baryo ng Talisay Island. Sa pagsusuri nila upang malaman kung sino ang isang nilalang na aswang na ito na tinatawag na kakak, ito pala nakita sa tawas ng albularyo ay si Pernan, ay pinuno ng gabunan na aswang. Si Pernan na pinuno ng gabunan na aswang ay pinakamataas na klaseng aswang, at ito ay nakatira doon sa liblib na lugar nila at doon sa may kakahuyan, sa may kubo. At tuloy-tuloy ang panggambala ng isang kakak sa kanilang baryo. Tuloy ang atake nito sa mga kalabaw nila at kanilang mga bakahan, kambingan, at sa mga kanilang mga hayop. At tuloy-tuloy na rin ang mga paggambala, at nagigising lang si Simplicio dahil sa ingay ng kakak na yaon. Lumipas ulit ng ilang gabi ay nagising si Simplicio. Ito ay hating gabi na, at narinig niya ang ingay ng kakak, sapagkat yaon ang panahon na yaon ay kabilugan ng buwan at araw ng Biyernes. Ito ang panahon ng paglabas ng mga kakak. Sinilip ni Simplicio ang kanyang dingding ng bahay at nakita niya ang nilalang na yaon, at
binuksan niyang ilaw. Nung binuksan ni Simplicio ang kanilang ilaw, ay pumasok ang nilalang na manok na yaon na kakak, napakalaki. At doon sa loob niya ay pinatugtog niya ang radyo. Nang binuksan ni Simplicio ang radyo, ay pumatong ang kakak doon sa kanilang lamisa ng bahay niya. At ang tunog niya ay tunog ng tango na sayaw. At ang kakak ng manok ay sumayaw ng tango. Napahanga si Simplicio at ang kakak ay sumayaw ng tango. Nung nilipat niya ang istasyon ng radyo, nung pinatugtog ni Simplicio ang radyo, ang tunog ng radyo ay tsa-tsa. Ang manok ay nagtsa-tsa ang manok. Sumasayaw-sayaw at umikot-ikot din ang manok. Ang kakak ng manok ay napakagaling sumayaw at umaabante din at patras-atras at kumikimbot-kimbot at marunong din na umikot-ikot at atras-atras at abante siya at atras na rin at ang tunog ng radyo ay tsa-tsa. Tuloy lang ang pagsayaw ng kakak na manok at ang manok ay nasayahan sa tunog ng tsa-tsa at ang manok ay nagtsa-tsa dahil ang tunog ng radyo ay tsa-tsa. Kinuha ni Simplicio ang kanyang baril na nakatago na kalibre 38 na matagal na at kinakalawang. Ang baril na ito ay may bilis ng padre na si Padre Damaso. Si Padre Damaso ay nablis ang kanyang baril at yaon binaril niya ang manok na kakak. At ang manok nung binaril niya ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtsatsa. At binaril niya pa rin ng dalawang bisis. At ang manok ay hindi pa rin namatay. At umabot ito ng 10 bala at ang manok ay hindi pa rin namatay. Binaril ito ni Simplicio at ang baril na tumagos sa manok na yaon mga 20 piraso at ang manok ay namatay na. Nung namatay ang kakak na manok ay wala nang gumagambala sa kanilang baryo. Sumikat si Simplicio sa kanilang baryo Talisay sapagkat siya ang kapatay ng manok na kakak. Napatay niya yun sapagkat yaon ang manok na yaon siya ang gumagambala gabi-gabi doon sa kanilang baryo ng Talisay. Ito pala ay si Fernan na pinuno ng gabunan na aswang na si Fernan yaong kakak na yaon na nabaril ni Simplicio at wala na gumagambala doon sa kanila at wala na rin nakawalaan ang mga kambing, mga baka at mga baboy at kuniho.